Salamat, Jessica. Ang susunod pong sasabak sa pagtatanong ay ang Chairman ng Metro Manila Development Authority, MMDA, si Chairman Bayani Fernando. Nagtapos si Fernando ng kursong Mechanical Engineering sa Mapua Institute of Technology. 3 beses siyang nahalal na alkalde ng lungsod ng Marikina. Naging kalihim din si Fernando ng Department of Public Works and Highways. Sa ngayon, siya ang chairman ng Metro Manila Development Authority, kung saan samot-saring proyekto ang kanyang ipinakilala. Nariyan ang paglilinis ng mga pampublikong lugar at daanan, paglalagay ng mga U-turn slot, bus at jeepney lanes, footbridges, sidewalks, urinals, fences, signages at slogans. Sa darating na pangpangulawang eleksyon sa 2010, tatakbo raw siyang independyente. Chairman Fernando, narito po ang aking isang tanong. Nagdaan na po tayo sa isang diktadurya, sa isang madilim na yugto ng ating kasaysayan. Bakit daw po kailangan pang iboto ang isang katulad nyo na hindi raw po naniniwala sa demokrasya at due process at binansagan pang, pasensya na ho kayo, Hitler, Verdugo, kamay na bakal, etc., etc.? Ang bigat, ano, ha? Pero actually, unahin ko na. Ako'y wala pang naipakulong na tao, lalo higit wala pa ako naipapapatay na tao. At ako'y 18 taon na nagsiservisyo. Unang-una, hindi ako diktador. Pagkat ang diktador, siyang gumagawa ng batas at siya rin ang nagpapatupad. Ang aking sinasabi, ako'y at ang aking ginagawa ay pagpapatupad lamang ng batas. At ako'y mandado ng batas na ipatupad ang mga yan. Katungkulan at kasalanan kung hindi ko gagawin. Wala akong nalalaman na pagkakataon na ako'y ginamit ko ang karahasan na sinasabi ng mga tao. Ginawa ko ang lahat, ang mga polisiya ko, na hindi ako, ang mga tao ay aming kinukumpiska na lamang namin yung mga gamit nila. Wala akong kinukulong na tao. Yun na lamang, para na lamang maialis sila riyan, para mapilitan silang umalis. Naranasan ko na rin yun yung martial law. Tao na ako nun no? At alam ko ang masama at mabuti niya na nagawa para sa atin. Kaya't wala ipag-aalaala ang mga taong bayan. 18 taon, saksi ang mga tiga Marikina, saksi ang mga tiga Metro Manila. At yan ang una ko, ulit-ulitin ko, wala akong pinakulong na tao, wala akong pinapatay na tao, pero nagbago ang Marikina at nagbabago ang Metro Manila. Salamat, Chairman Fernando. Meron po naman tayong tanong mula sa isa sa ating mga partners sa eleksyon 2010, si Attorney Victor Lazatin ng Philippine Bar Association. Chairman Fernando, ito po ang aking isang tanong. Kalalabas lang po ng survey ng Pulse Asia at lumalabas po ang rating ninyo ay 1% lang. At alam ko po na kayo ay nakaikot na sa buong bansa. Bukod pa dun ho, inaasam nyo ho na makuha nyo yung partido ng administrasyon, yung lakas, at yun ho ay napunta na ho kay Secretary Teodoro. Kaya ang tanong ko po ay, tutuloy pa ba ho ninyo ang pagtakbo ng pagka-presidente, samantalang ho ang inyong Marikina ay nabaha at mukhang mas kailangan ho kayo ng bayan nyo ng Marikina? Tuloy. Sabi ko nga ako'y magmula ng ihayag ko ang aking pagkandidato, ako'y desidido, porsigido, diretso. At ang aking idinudulog sa mga tao at pinaliliwanag sa kanila, yung political will na yan. Bagay na aking naging pamantayan ng aking paglilingkod sa 18 taon. Nalalaman ko ang hirap. Nalalaman ko ang hirap ipaliwanag sa mga tao at yan nga ang 1% ngayon. Subalit ako'y naniniwala at hindi ko minamaliit ang kakayanan ng mga Pilipino na makaunawa. At maunawaan nila yan. Umaasa ako sa takdang panahon at pag naunawaan nila yan, may pagkakataon na manalo. At kung ano man ang kahinatnan,
inilalagay ko ng katungkulan ko na gawin. Sapagkat sa edad kong ito, naranasan ko na rin ang maraming bagay at sa aking pagsiservisyo ng 18 taon, isa ang aking nadiskubre. Ang Pilipino, iba ang paniniwala sa batas. Hindi sila naniniwala na ang batas ay solusyon. Yun lamang ang pinakapunto ng aking pinapaliwanag sa mga kababayan. At pagka nakuha na tanggapin yan, at matatanggap nila yung, maunawaan nila ang ibig sabihin ng political will, maunawaan nila ang lahat ng ginawa ko at ginagawa ko. Yan sa akin ay hindi pangako. Ginagawa ko na yan. Madaling sabihin, mahirap gawin. Tsatsagain ko yan, ipagsasapalaran ko, alang-alang sa bayan nating minamahal. Pumili ho kayo, Chairman Fernando, ng numero mula 1 to 10, pero nakuha na po ang numbers 3, 4, and 7. I'll choose the most difficult number, 8, Pilipit. No? Bukod po sa layunin ninyong paglingkuran at itulong ang pagunlad ng ating bansa, meron pa po ba kayong ibang motibo sa pagkandidato ninyo bilang pagkapangulo ng Pilipinas? Ang hangad ko'y kaligayahan ng lahat sa atin. Ang hangad ko ay maiyahon sa kahirapan ang ating mga sarili. Tayong lahat ay mahihirap. Nais kong maiangat tayo. Nais ko rin na magbago ang pag-uugali nating mga Pilipino. Maitama natin, alang-alang sa mga susunod sa atin. Wala tayong tanging maipapamana sa kanila, kundi ang kaligayahan natin ngayon at ang mabuting kaisipan. Yan ang kayamanang pwede nating iwan sa kanila. Ako'y nagtayo ng mga gusali. Ang passion ko nung araw ay magtayo ng gusali, building structures. But I've converted that passion now into building character in our people. Thank you very much, Chairman Fernando. Mike? Salamat, Jessica. Salamat, dating Pangulong Estrada. Salamat, Chairman Bayani Fernando. Susunod ang environmentalist na si Nicanor, Nick Perlas, at ang dating Secretary of National Defense, Gilberto Gibo Teodoro. Ito ang GMA Presidential Forum, GMA News and Public Affairs. Isang tanong.